Thank God it's Friday! Matapos na naman ang isang linggo, Biyernes na naman at dyan sa Pilipinas, I'm sure mag-happy-happy na kayo in a while. Mag-aalas 6, 6:30 na dyan at I'm sure lahat kayo ay nandyan na, nasa BGC, nasa Makati o kung nasaan man. Although alam ko na marami naghihirap na ngayon, kaya marami rin na gusto mag-thank God it's Friday, uuwi na lang at magre-relax-relax sa bahay at maghahanap nga ng mga pamamaraan para magkaroon naman ng kahit papanong maaliwalas na weekend para mag-recharge muli sa panibagong linggo na naman ng pagsubok. Anyway, anong pag-uusapan natin ngayon? Well, balita po kahapon na ang bangag binigyan na po ng otoridad ang BIR para isa publiko ang mga tax filings ni VP Sara. Itong mga tax filings po ito ay minsan hindi nabuksan. Kaya nga po nakapagtataka. Paano nila nalalaman na yung mga tax filings na yan ay magpapatunay na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte? Doon nga sa Kamara de Representante, maski ang House Committee of Injustice, bumoto para wag buksan. Kasi nga po, malinaw sa batas na hindi po pwedeng mabuksan, maisapubliko ang mga tax filings ng among others, walang otoridad ang presidente. Pero balikan natin yung aking slide presentation. No? Noong issue ay kung po pwede bang mabuksan nga. No? Now, tignan ninyo na meron lang isang pagkakataon na po pwedeng mabuksan nga ang tax filings. At ano yan? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon order of the President of the Philippines under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner of Internal Revenue. So walang kaduda-duda na mayroong kapasidad itong presidente na bangag na i-authorize ang sa publiko ng tax filings. Pero tingnan ninyo, babalik ako ulit yung slide ha. After assessment. Ano ba yung sinasabi na after assessment? Ang after assessment, kapag ikaw ay nag-file, sinasabi ng BIR na mali ang dineklara mong income at therefore mali ang iyong binayarang tax. So, ang tanong, hindi issue ang kapasidad or authority ng presidente na isa publiko ang tax filing ng kahit sinong tax filer. Ang issue, meron bang assessment na ginawa sa mag-asawang Mans and Sara Duterte? Sa tingin ko, wala. Pero malinaw ang batas. So ayan, no? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon the order of the President of the Philippines. So anong assessment ang pinag-uusapan nila? As far as I'm concerned, kung meron mang assessment, ongoing pa yon. Dahil meron namang proseso yan. Hindi naman yan mabilisan na palibasa, in-assess ka ng BIR, yun na yun. O pwede mo pang i-dispute yan. So sa akin, yung confidentiality ng tax filings is absolute. Ang only instance na po pwede mabuksan kapag merong otoridad na binigay ang presidente. Pero ang presidente, pwede lang magbigay ng otoridad matapos ang isang assessment na wala namang kahit anong assessment laban kay VP Sara at ang kanyang asawa. So siyempre, ang conclusion natin, dahil wala namang assessment, wala pa rin bisa yung ginawa ng presidente na magbigay ng otoridad para buksan ang mga tax filings ng mag-asawang Mans and Sara Duterte Carpio kasi nga nasaan ang assessment na hinahanap or requirement para maisa publiko. Walang assessment eh. So anong otoridad mo para mag-disclose sa publiko ng tax filings malinaw sa batas na ginawa mismo ng Kongreso at syempre ang Senado bilang sang impeachment court ay kabahagi ng Kongreso ay nag-require na hindi lang authority of the President kung hindi assessment. Pero syempre walang kaduda-duda naman na talagang ang buong akala ni Bangag kapag naisang publiko niya madadawit o madidiin na si VP Sara sa charge ng graft and corruption. Julol. Hindi po ganun yun. Dahil by themselves, ang income tax filing ay magpapatunay lamang kung magkano dineklara mong income, magkano binayad mong tax. Now, at most, ang pwede nilang gawin gaya nung ginawa sa panahon ni Corona kung saan nagbigay testimonya itong si Kim Henares na dating BIR Commissioner.
At ang kanyang testimonya ay yung binayag na buwis over the years ni dating Chief Justice Corona ay napakaliit kung ikukumpira sa naging assets ni Corona. Now, yung ganyang testimonya ba ng isang BIR commissioner base sa mga tax filings na isinapubliko rin noong mga panahon na yon ni Noynoy Aquino, yan ba'y nagpapatunay ng graft and corruption? Hindi. Kung maaalala nyo, hindi naman na-convict si Corona dahil sa unexplained wealth na gusto sanang patunayan ng prosecution sa pamamagitan ni Kim Henares dahil yung conclusion ni Kim Henares na yung taxes na binayad, yung kita na dineklara ay hindi proportionate doon sa nakalap na yaman ni Corona. Hindi naman yun ang naging basehan sa kanyang conviction, hindi sa unexplained wealth, hindi sa graft and corruption, na ang basehan lamang ay doon sa hindi pagdedeklara ng tamang Statement of Assets of Liabilities and Net Worth or SALN ni Corona, full stop. Pati nga yung mga dollar deposit na nasiwalak ni Conchita Morales na naisa publiko maski na ito ay pinagbabawal sa foreign currency deposit law, no, ay nabaliwala. Kasi, well, hindi siya nabaliwala but yun yung yaman na hindi na-deklara sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth. Ibig sabihin, maski protektado ang mga dollar deposits, pero dahil napatunayan na merong ganyang dollar deposits, dahil si Corona naman ay nag-waive na kanyang secrecy of the bank deposit law, kasama na dun sa mga dollar deposits niya, ang napatunayan ng Kongreso, dapat yung dollar deposit na yon na-include sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth, na hindi naman na-include. So yun ang naging dahilan sa conviction. Hindi dahil sa graft or corruption, hindi dahil sa unexplained wealth. Dahil on its own, ang tax declarations, ang tax filings, at saka yung mga buwis sa binayad can only show na on its totality, over a period of time, hindi tama yung assets katumbas doon sa sinasabing kita taon-taon at buwis na binayad. Para mapruebahan ang graft and corruption, kinakailangan pa rin ng ebidensya ng pangungurakot. Kapag wala kang ebidensya ng pangungurakot, magre-rely ka lang doon sa batas na nagsasabi na kapag unexplained wealth ang pag-aari ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno, po pwede magkaroon ng presumption na yan ay ill-gotten. Pero po pwede naman yan maribat. Nagbenta ako ng lupa. Dati walang balor. Ngayon, mahal. Di natural yan na explanation. Kaya biglang lumobo ang iyong assets, no? At ang iyong net worth. So, hindi pa yun automatic. It only gives rise to a presumption na po pwede pang maribat. So, sa akin, kung ang kanilang pakay sa paggamit ng mga tax filings ay para pruebahan ang unexplained wealth or di naman kaya graft and corruption, hindi po yan tatayo. Kasi nangyari na po yan kay Corona, hindi naman po naging sapat yung ganyang mga dokumento para mapatunayan ang graft and corruption or di naman kaya ang unexplained wealth. Isa pa po kinakailangan material, kinakailangan relevant. Paano nila sasabihin na yung mga taxes na binayad ni VP Sara at na kanyang may bahay ay mapapatunayan na sila'y kurakot samantalang wala pang nakakakita ng mga tax filings na yan except si VP Sara at ang kanyang asawa at siyempre at ang BIR. In other words, bago ka makagamit ng ebidensya, ang definition mismo ng material at relevant ay ito yung mga bagay-bagay na magpapatunay ng mga paratang sa hukuman. Paano mo alam na ito yung magpapatunay ng paratang na siya'y kurakot samantalang hindi mo alam kung anong sinasabi ng mga tax filings na yon? So on that point alone, talagang anong materiality, anong relevance, wala ka naman kasi kahit anong ebidensya pa na napapakita na kurakot si VP Sara. Ang tanging napakita nila ay nag-withdraw ng milyones sa bangko. Pero ang mga bank officials mismo nagsasabi, bagamat ito hindi nangyayari araw-araw, wala namang illegal dito sa pag-withdraw. Dahil pag-withdraw lang yan. Kaya tama naman yung ginawa ng abogado ni VP Sara, no cross your honor. Kasi wala naman silang napruebahan other than nag-withdraw. Nasa ang ebidensya ng pangungurakot, nasa ang ebidensya ng unexplained wealth. Yan ang problema ng prosecution. Wala kasi silang mapakitang ebidensya either ng yung mga marangyang kayamanan
gaya ng nangyari sa kaso ni BP Binay noong mga panahon na yon, at wala sila talagang ebidensya kahit sinong magsasabi kurakot si BP Sara. O narinig nyo na yung nakakulong na kidnapper na si Madriaga, na pati ako pilit na sinisira na ako daw ay kaya lang ko siya pinakulong dahil tinutulungan daw niya yung mga farmers na naging victim ako ng land grabbing. Hindi na nila pepresenta. Kasi nakita nila sa format ng impeachment na nakikita ang buong daigdig, magiging katawa-tawa lang sila kung gagamit sila na isang tao na minsan nasentensyahan na ng kamatayan dahil sa kidnapping at ngayon nakakulong na naman. Mabuti sana kung siya nagkamali nung minsan na pagbigyan ng Korte Suprema na reverse ang death penalty on automatic review. Pero nakakulong na naman. Paano mo naman paniniwalaan yung ganyan? Paano nyo rin paniniwalaan yung tao na nagpaparatag sa akin ng mga kriminal na mga bagay? Siya'y nakakulong, dahil nga sa capital offense. So, pati yung sasabihin sana ni Madriaga na siya ang nag-deliver ng pera galing sa confidential funds na wala na, parang bula. Diba? Kasi alam nila sa format na lahat ng tao nanonood, pagtatawanan sila ng taong bayan. Dahil sa ngayon, naka-4 na silang testigo o 5, wala pa silang napapatunahin na kahit ano. Bakit? Kasi yung 5 testigong napresenta na nila, walang personal knowledge sa kahit anong mali na ginawa ni BP Sara. Ano bang personal knowledge nila? Wala. Yung 3 taga-NBI nag-imbestiga, pero wala naman sila dun sa mga pagkakataon na di umano gumawa ng krimen si Inday Sara. Yung 2 bank officials, ang nagsabi lang nila is nag-withdraw, pero wala naman silang kinalaman. Wala naman silang sabing illegal dun sa withdrawal na yan. Dahil lahat naman ay ayon sa standard operating procedure na nag-withdraw. So ano napatunayan nila? Wala. And yet ilang araw na. Umaabot na sa 275 million ang nagastos nila. Wala pa silang napapatunayan kahit ano. At ngayon naman, gagamitin nila itong mga tax filings ni Inday Sara. Again, for what? Paano nyo sasabihin na yan ang ebidensya ng pagnanakaw, ng pagiging korap, hindi nyo alam kung ano ang linalaman ng mga tax filings? How could it be relevant and material? Diba? At siyempre, itong Marcos Neto, bagamat sabi niya, hindi naman ito bira kay Inday Sara kung ako ay mag-authorize na buksan. Julol ang aking masasabi. Ikaw ang utak ng flood control scam. Ikaw din ang utak ng impeachment dahil gusto mong manatili sa pwesto forever and ever at ang gusto mo masira si Inday Sara nang hindi na makatakbo at hindi na maboto dahil alam mo na pagkaroon ng eleksyon, wala kang kahit sinong mailalaban kay Inday Sara. Kaya ako, ang advice ko, dahil maski ikaw ay pinabuksan mo ang tax filing na wala namang mapapatunayan na pangungurakot, ikaw maghanda ka na. Dahil pag hindi ka lumayas ng bansa, makukulong ka. At yan ang dapat na ginawa namin matapos na sinipa at sinuka ang inyong ama. Dapat ipinakulong namin kayo dahil sa inyong mga kayamanan na ninakaw sa kaban ng bayan, sa torture, pagpapatay na ginawa ninyo sa ating mga kababayan sa panahon ng martial law. Tandaan mo yan. Magbabayad kayo ngayon sa inyong mga kasalanan. Hindi na kami papayag na sorry, uulitin na lang namin uli yan pag kami nagkabalik sa posisyon. Hindi na magpapatawad ng taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, Marcos Jr., katarungan. Hahalika sa malamig na bakal ng rehas. Tama ba ho ako mga kaibigan? Pasensya na kayo. Uminit na naman ang ulo ko. Kasi talagang dapat zero tolerance to corruption. Hindi dapat tinatanggap ang SOP. Dapat talaga sinusuka ang mga korap at kayong mga dilaw na ngayon ay nakikipagsabwatan sa Marcos Kurakot, Marcos adik, nakakahiya kayo, kainsuka kayo. Wala kayong mga prinsipyo, wala kayong mga paninindigan. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtiwala. Ito po ang inyong spokesbayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye for now. God bless the Philippines.